meron tayong magiging partner na speaker. Ilo-launch ko yan sa mga susunod na araw. Pagka ganito na mga projects natin, kami na rin kasi nagpipintura, fabrication, lahat na. Pintura, texture. Actually, yung texture niya, ako yung gumagawa ng texture niyan. Bakit nga ba maganda yung tunog, walang vibration? Nabanggit ko yan sa isang video natin. Lahat naman ng mga takip na ito, meron din tayong nilalagay dyan ng mga foam to make sure na naka-fit lahat. Wait lang, ano papa-shoutout eh. Wait lang. Palabas din natin sa screen to. Maraming gusto magpa-shoutout. Ayaw nga pala, shoutout ko muna to, sabi niya. Bibilib ako sa sinabi mo, sir, pag hindi ka nagtali ng mga box, pag pinagpatong mo lahat kahit 4 na sub at 4 na mid. Video kahit kalahating oras mo patugtugin para maniwala ako. Sige, deal tayo dyan. Ayan, idol, pa-shoutout po, watching from Albay, Bicol region. Ayan, JR Duaso. Ayan, shoutout sa'yo, kamusta? So, balikan na lang to natin yan. At may good news tayo. May dalawa ulit na gagawin. And then next week, meron tayong set na gagawin. Nga pala, magandang araw sa inyo lahat. So, napakasaya ngayong araw na to. Kumbaga araw-araw naman masaya tayo. Pero meron kasi tayong mga blessings na dumating. Blessings ka ako kasi syempre kahit nawala pa dito, i-claim ko na yan. Kasi kung yan binigay ng Panginoon, i-claim natin yan. So meron tayong magiging partner na speaker. Ilo-launch ko yan sa mga susunod na araw. Papakita ko sa inyo yan and ipapares natin sa WS Turbo natin and then ESL 12. Magkakaroon na rin tayo ng ESL 15, ESL Dual 12 o kaya ESL D12, no? So ayan po yung mga susunod na magiging project natin. Excited ako para doon. So meron tayo dito paad si Kamasta Mon. Yun ba yung pangalan niya? Nakalimutan ko. From Tarlac City. So, yan. Idadala din natin. Kaya, yan ang pakakaabangan ninyo mga kamusta, no? So, sa ngayon, yan, papakita ko mamaya sa inyo kasi sa ngayon nagmamasilya na yung tropa. Papakita ko sa inyo mamaya yung nabuo na natin. And pagka, yan, sa mga susunod na araw, o kaya bukas, pagka ito na treat na natin ng pintura, basta pag maganda yung panahon, makakapag-texture tayo. So, papakita natin yung texture niya, kung ano yung kalalabasan ng WS Turbo natin. So, may nagsabi nga, kahit daw itatago-tago ko tong WS Turbo natin, kahit na hindi natin pinapakita, okay lang yon. Kasi hindi naman nila alam yung sukat. Totoo nga naman. Pero siguro, for now siguro, kekep ko lang muna, and then sa mga susunod na araw, papakita ko rin yung kabuuan sa inyo. Para at least may reference na rin kayo kasi may nagsasabi madamot daw ako, hindi po. So siguro kung nasa part ko kayo, possible maintindihan nyo yung side ko. Okay? So ayan, buuin lang muna natin to. Tingnan natin yung ginagawa ng tropa. Pagka ganito na mga projects natin, kami na rin kasi nagpipintura, lahat na, fabrication, lahat na. Pintura, texture. Actually yung texture niya, ako yung gumagawa ng texture niyan para makita ko kung gaano kataas yung volume na kailangan kong ilagay sa texture, no? So para at least babagay siya. And isang sikreto ko pa dito, i-reveal ko sa inyo. Isang sikreto kung bakit nga ba maganda rin yung ating mga boxes. Bakit nga ba maganda yung tunog, walang vibration. Nabanggit ko yan sa isang video natin. Kapag wala kasi vibration yan, o kaya yung kumbaga parang lumilipat siya sa lugar na kung saan siya natayo, totoo po yun. Kasi may mga cancellations kasi ang mga music na kung saan akala mo malakas kasi bumabayo na lumilipat yung sub mo mismo ang lumilipat. Kumbaga yung pagkakaintindi mo, pagka lumipat malakas, di ba? Yung C pa lang niya yon. Ngayon ba't siya nagkakaroon ng sipa? Yung tunog niya hindi pa rin buo. So may cancellation doon. Kumbaga may singaw. O kaya naman hindi siya talagang as in na sealed.
Kasi yung isang bagay kasi dyan, pagka hindi siya sealed, kaya nga siya gumagalaw kasi yung mismong vibration ng speaker, siya yung nagtutulak. Dapat yan, kung yung mismong galaw ng speaker, dapat nagre-remain pa rin yun na hindi siya nagagalaw. Make sure na maayos. So, ito yung isang sikreto namin. Excuse. Ayan, so ito siya. Kung napapansin nyo, sealed na sealed po yan. Hindi lamang po yung ating mga wood glue yung magiging basehan natin kung bakit nga ba maayos. So, sa akin kasi, pagka ganito ng mga projects, mga kamusta, ayan, buo po yan, nilalagyan namin yan ng mga hindi po siya masilya na kung saan karaniwan na ginagamit. Ito yung ginagamit namin ay A&B epoxy pa ho yan. So yan yung isang sikreto ko para lahat ng mga sulok nito ay sealed po talaga siya. So lahat naman ng mga takip nito, meron din tayong nilalagay dyan ng mga foam to make sure na nakafit lahat at walang sisingawan ng hangin. So yun yung isang bagay dyan. Hindi po yung sinasabi natin na, uy, pwede na yan kasi meron naman siyang wood glue. So, possible oo. Lalo na kung ikaw ay isang box maker at saka nagmamarket ka, gusto mong kumita, eh yun talaga. Pero sa akin kasi yung quality ng ginagawa natin, yun yung gusto kong ibigay. Hindi lamang po yung ganda ng tunog, kundi yung quality ng ginagawa natin. Kasi syempre, kahit sabihin mo nakakaunti yung kita niyan, eh kung marami-rami naman yung gagawin mo, ang mangyayari yan, may iipon yung mga maliliit na yun. So, kung yung habol natin, kasi sa akin, box maker tayo, so gusto natin kumita. Pero kailangan natin i-prove muna, o kaya i-prove na dapat yung binibili sa'yo na isang, o kaya yung minamarket mo, eh dapat tama din naman yung expectation ng kliyente sa'yo. Di ba? So, hindi naman po pwede na, o yan, bilhin mo kasi ako yung gumawa. Hindi po yung pangalan ko yung bibilin mo, kundi yung trabaho o kaya yung gawa natin. Kaya nga sa mga nagsasabi na ilalabas din natin yan, opo, ilalabas din po namin yan. Pero it takes time na ilalabas din po namin kung ano yung itsura ng ginagawa natin. Okay? So ayan, no? Ayan, step by step. Sabi ko nga sa isang video natin sa page natin, pikit na pikit. So lahat ng yan po, inaalis kasi natin yung sinasabi natin na cancellation ng bawat tunog na binibigay natin o binibigay ng sub. Kahit na maliit to, pwede niyang makipagsabayan ng up to low frequency, from low frequency hanggang sa high frequency. Okay naman, from high frequency to low frequency. Kasi pag low frequency, ibig sabihin, mas lumalambot siya na kung saan nandun pa rin yung bayo. So yun naman ang kagandahan ni WS Turbo. Kahit na sabihin mo na ibaba mo siya or iset mo sa low frequency, eh yung bayo niya nandun pa rin. So yun yung gusto kong kumbaga marinig ninyo sa mga susunod siguro na videos natin. Hindi man natin bibigay muna ngayon kung ano itsura niya. Oo, ibibigay ko sa inyo yan. Pero yung sukat siguro baka hindi po muna. Okay? So abangan nyo yan mga kamusta. Actually marami to sa Google, marami to sa internet kasi copy nga to. Copy nga pero yung iba kasi dito, yung sinabi ko nga dun sa isang video ko sa page, eh yung kumbaga kinopya natin to dahil nagustuhan ko kasi hindi siya malaki, hindi siya bulky, hindi siya mahirap buhatin. And then trinay ko siya pero hindi ko nagustuhan yung tunog. Until na sabi ko, sige, try natin yung pagbabago. Trinay namin ng trinay hanggang sa makuha ko yung gusto ko na kahit na nakaset siya ng low frequency hanggang sa mataas na frequency, maganda pa rin siya. So yan yung abangan natin. So meron tayong version 1, may version 2 tayo, and then combination of version 1 at saka version 2 ng WS Turbo. Yan. Okay, so ito na, try natin i-salpak yung speaker para matesting natin yan. So, testing natin yung isa. Puro sub lang, walang processor kundi yung aking digital lang. So yan yung low frequency 54 Hz, 54.5. Kahit baba natin yan, nandun pa rin yung tunog. 82 Hz. Wala kasi may extra noises kasi dahil sa malapit sa may ang tawag na ito, yung yero.
So hindi tayo makapatunog na maayos. Parang may extra noise, no? Ayan, 60 Hz. Try natin taas. Okay, sound check natin na mag-isa. Nasa 85 Hz. Kung lang to, slow jam. So mag-isa lang yan, no? So ang frequency natin 85 Hz. Ayan na. So titigas pa yan kapag mas mataas na frequency. Pag maglo-low frequency tayo, kahit 80 Hz, ay 60 Hz, kayang-kaya na. Try natin. Ayan, so nagkaroon tayo ng problema. Frequency natin 71.8 Hz. So bumigay nga yung speaker natin na isa dito. Actually nung dati na may problema yan, kaso nga lang trinay ko lang. Ngayon hindi ko siya mapatunog na maayos, pero solve pa rin. Pakinggan nyo na lang. So nasa 9 o'clock pa lang tayo nyan. Ayan. So kung titingnan natin, ayan, 71.8 Hz. Kahinig. Pirmahan ka na eh. Ay, ilang may isa na. So ang taas nung bigay nung kwan, ha? Kaya lang siya talaga kataas. Sabay, walang yan, walang ibang processor kundi yung equalizer, ay yung mixer lang natin. Pero solve pa rin. Ha, so abangan nyo na lang yan. Bukas ayusin natin ng maigi. Ay hindi, ayusin, itutuloy pala natin. Tatanggalin natin yung speaker kasi may darating tayo speaker kay Boss Migs. Ayan o, thank you so much. So abangan nyo yan mga kamusta na.